I'm Mama Cindy and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba kumuha ng PSA through online. So ano nga bang advantage nito? Syempre, less hassle dahil hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mismo exact location kung saan kumukuha ng PSA at makakales din kayo sa transportation at hindi rin kayo mapapagod sa biyahe. So, ang kagandahan din nito ay mas makakatipid kayo dahil once na kayo ay nagpa-assist sa ibang tao para kumuha ng inyong PSA through online, ay meron pa itong additional fee. So, mas maganda talaga kung kayo mismo ang mag-fill up or kukuha ng inyong PSA. So, kung gusto nyo malaman kung paano, ay panoorin nyo ang video na to dahil ipapakita ko step by step kung paano nga ba kumuha ng PSA. So first, ay pumunta lang tayo sa ating Chrome and then search natin ang psahelpline.ph. So makikita natin dyan na nakalagay na PSA Birth Certificate Online Application and Delivery. So kagandahan ito kapag ikaw kumuha ng PSA through online ay door-to-door po ito dinideliver. At hindi lang PSA birth ang pwede natin kunin. Pwede rin ang marriage, death certificate, or Senomar. So click lang natin ang order now. Choose certificate type. So, meron niyang birth, marriage, Senomar, and then death. So, nandito rin yung kanilang mga terms and condition and privacy policy. So, i-click lang natin yung square sa baba. And then, dahil nga birth ang ating kukunin, ay i-click na po natin ang birth. And then, click continue. And then next is, are you requesting for your own certificate of live birth or for someone else? So makikita nyo meron ditong my own birth certificate and then for someone else. So dahil nga kukunin ko ay aking mismong PSA, so i-click po natin ang my own birth certificate. And then syempre kapag ang kukunin mo naman ay para sa anak mo or sa magulang mo, ang kiklik po natin ay for someone else. And then click continue. To get a copy of your own birth certificate, we will need the following information. First, your name, sex, birthday, and valid government issue ID, your name as it appears on your birth certificate, your father's name, your mother's name, your birthplace, the purpose of your request, your delivery address, and contact information. And then, kaya po sila humihingi ng valid issue ID dahil po, once na i-deliver na yung inyong PSA, dapat po ay ipapakita nyo inyong valid ID. So, click na po natin ang continue. So, dito ay mag-fill up na nga tayo. First, ay kailangan ilagay yung ating name, sex, and then yung ating birthday. At ilalagay rin natin kung ano ba yung ating valid ID na gagamitin. At ayan nga po yung mga choices na pwede natin gamitin ng valid ID. So, marami po yan. So, mamimili lang kayo kung ano ba yung meron kayo. So, ang ginamit ko nga rito ay ang aking SSID. So, i-click na po natin ang continue. And the second is your name as it appears on your birth certificate. So, dapat daw po ay siguradong tama ang spelling ng ating pangalan. At kung tayo daw po ay kasal na, dapat daw po ay nabago na yung ating maiden name. At kung tama naman po ang ating inilagay, ay i-click na po natin ang continue. So, sa third step is your father's name. So, lalagyan lang natin yung pangalan ng ating tatay, yung kanyang panggitna, and then yung kanyang apelido. Yung panggitna po niya ay nung siya ay binata pa. And then, click continue. And the fourth step ay yung ating mother's name. So, sa mother's name ay yung panggitna rin po nung siya ay dalaga pa. At kapag okay na po yan, i-click na po ulit natin ang continue. Congratulations nga pala sa mga nakatanggap ng cash prize. At sa mga hindi, don't worry dahil meron na tayong monthly giveaway. Ito ay magaganap tuwing ika-end of the month. Siyempre, dapat ikaw ay nakasubscribe, naka-like, and then lagi ka nag-iiwan ng comment sa aking mga videos. At magkakaroon ka ng chance na manalo ng ating cash prize. So, ang ika-fifth step ay yung birthplace. Use the place where you were born. The delivery address for your birth certificate will be collected in step 9. So, lalagyan natin dito yung country, province, and then yung municipality. And then, continue. And the next step ay yung purpose ng ating pagkuha o pag-request ng PSA. So, meron dahil gagamitin natin ito sa passport, travel, school requirement, local employment, foreign employment, marriage,
claims, benefits, loan, late registration, or other. Kapag nakapamili na tayo ay i-click na po natin ang continue. And the last step is your delivery address and contact information. So meron ditong nationwide door-to-door and then pick up. Syempre, door-to-door po ang ating pipiliin para na less hassle. So dahil nga door-to-door, kailangan natin ilagay yung ating buong pangalan, yung ating house number and street name, subdivision of building name, delivery province, delivery municipality, delivery barangay, delivery zip code, mobile number, and then yung ating email address. And then makikita po natin kung kailan siya i-deliver. So estimated delivery on your before February 17, 2024. So yung akin wala pang 1 week ay na-receive ko na yung aking request. So kapag nasagutan na po natin yan kung saan i-deliver yung ating request, ay i-click na po natin ang continue. So ayan na nga, pinapareview na sa atin kung tama ba yung ating mga nilagay, kung tama ba yung spelling, and then yung ating location kung saan ito i-deliver. And then syempre kailangan natin itong bayaran din within 24 hours. So kapag isang copy lang, 365 po ang ating babayaran. Pero kapag dalawa or tatlo, syempre ito times natin yung 365 kung ilan bang copies ang gusto natin. Pero syempre talaga naman na isa lang po ang ating kailangan. So 1 copy lang po ang ating kukunin. And syempre, meron din silang reminder. Avoid transacting with online scammers. PSA Helpline does not coordinate transaction and payment through FB Messenger. No additional fees will be charged. Aside from what is indicated on your order, PSA Helpline accept order and payment only through our website and hotline at 0287371111. Please review the order details carefully. This will be used to process your order. Are you personally the one who will receive the document or do you want to nominate an authorized representative? So dito nakalagay, I am the only one who will receive document or I want to nominate an authorized person to receive the document. So kung sino ang gusto mo daw mag-receive ng document, kung ikaw ba mismo o pwede halimbawa yung kapatid mo or kung sino man yung may iwan sa bahay mo once na halimbawa tinideliver na yung iyong PSA pero wala ka. So dahil nga lagi naman ako nasa bahay, so pipiliin ko po ay yung I am the only one who will receive the document. So, i-check lang po natin ulit kung tama ba yung location, kung tama ba yung ating nilagay, and then i-click lang po natin ang confirm kapag okay naman po yan. Then, click na po natin ang continue. At kung saan naman po tayo pwede magbayad, pwede po sa credit card, GCash, Paymaya, Bayad Online, 7-Eleven, Bayad, and then Palawan Pawn Shop. So, paano ba kayo magbabayad? Meron po kayong marireceive na email from PSA Helpline. So, yun po ikakopy nyo lang and then ialagay nyo yun sa inyong reference para po kayo ay makapag-payment sa kanila. And once na okay na po yung inyong payment, meron po ulit kayo marireceive na email from PSA Helpline. Ganun lang po kasimple. So, hanggang dito na lang ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa aking mga latest vlog. Thank you for watching.